Hello, what's up? This is Cotton back again for another unboxing. May bago tayong gadget na pagtitripan. First time ko sa channel and na-curious ako kasi feeling ko magiging useful ito sa marami nating kababayan na lalo-lalo na yung mga budget users. Ako, alam ko magiging useful sa akin to, pero tingin ko rin naman, I have this feeling na magiging useful din ito sa maraming kababayan natin Pilipino. Yung mga wala laging internet. Yes, in-order ko po ito binili ko, nakita ko lang kasi sa isang video somewhere sa TikTok yata. Ay sabi ko, okay yun ah. So, obviously nakita nyo na, this is GMA Now, an OTG device na pwede magbigay sa inyo ng TV experience, free TV experience, one to sawa, as long as may battery kayo. Syempre, may charge pa yung smartphone nyo, so on and so forth. Pero, ang gusto ko malaman kasi, kung panglahat ba to? As in lahat ba ng smartphone na at least siguro applicable sa kanyang connector kung USB Type-C man to or micro. Hindi ko, hopefully Type-C kasi parang wala na micro USB sa panahon ngayon. Sana compatible. Yun ang gusto ko malaman. So, unboxing muna tayo mabilis. Pasensya na. Uy, simple lang. Basic lang pala talaga siya. GMA na papanood. Okay, meron tayong parang installation guide. So, minimum system requirements. Uy, mababa lang system requirements niya. Pwede sa mga low-end na smartphone. Dual core lang. Pwede na. Sapat na daw. Basta may OTG yung smartphone. And then, Android 6, obviously, konti na lang ngayon na merong Android 6 pababa. So, okay yan. And then, meron tayong, may app. Okay, good. May app din pala. Kabit ang GMA Now device Android Type-C. Okay, good. Okay na, tama na siguro. Ngayon, gusto ko na makita. Yun lang. Okay, ang liit lang talaga niya. Good! Kasi kung napakalaki nito, edi hassle. Teka, hindi naman Type-C ito eh. This is micro. Micro USB ito. Parang sabi Type-C. Baka may adapter pero parang medyo nadidismay ako ng konti. Bakit Type-C? Sabi Type-C pero micro. Okay, may adapter. So pwede rin siya sa pinakaluma-luma na talaga basta may OTG, micro. And then meron din tayong adapter for the Type-C connector. Parang lanyard siya. Pero yung ano niya parang sa antena din. Itong dugtungan. Anong kaya to? May mametest natin. Pero parang sa antena eh. Ito talaga, mukha nasa itsura pa lang. Antenna talaga to. Yes, this is the antenna. So, test na natin. Set up ko muna. Siguro pakita ko na rin sa inyo ang setup kasi baka may ilan sa inyo kasi na medyo mahina sa pag-follow ng instruction kapag binabasa lang. May mga tropa tayong ganyan kaya alam ko pakiramdam ng ganon. So, ito po yung kasama sa box. Yan. Okay? So, una natin gagawin is scan daw ito sa smartphone. So, gamit tayo ng low-end muna ng smartphone. Umpisa natin sa low-end. This one is an Infinix Note 8. Infinix Note 8 lang. Wala siyang Pro. Sabihin ko sana may Pro. So, kung wala kayong scanner, gamitin nyo lang yung Google Lens. Siguro, buksan ng camera. Payagan. Scan lang natin. Install the GMA Now. So, may app naman pala. Kala ko direct na. Buti naman. Naisip ko, paano kaya yun? It's good na mayroong app. Ibig sabihin, may co-control dun sa OTG na device at this one. So, open natin. Allow. Again, this is an Infinix pa. Nag-start na tayo sa low end. So, tapos akit tayo. Try natin gumamit ng iba pang mga smartphones. Mga available natin dito is an iQOO smartphone. This is an LG V50s. Tingnan natin kung gana. Turn on ko na rin pala. And then, try natin sa Red Magic later. GMA Now. So, baguhin ang settings ng system. Okay, allow natin. So, i-allow lang natin ang i-allow yung mga re-request yung settings para sure na gumana siya. Back lang tayo, back. Okay, GMA Now, open na natin. I-allow pa din daw. Phone settings and storage. Okay, payagan. So, yung storage, kailangan niya. Again, all settings na nire-require niya, i-allow nyo. Location, kailangan niya rin daw. Okay, good. Ayun. Free ang panonood ng TV using GMA Now, pero may additional features ang app na gumagana ng internet connection. Maaaring magkaroon ng charges kapag gumagamit ng mobile data. Yung TV free, pero may features daw na possible na kailangan daw ng internet. So, titignan din natin yan. Observe natin. So, kailangan dito ng cellphone number. I-register ko muna yung cellphone number ko. So, ito yung kailangan sigurado ng internet. Itong registration na part. So, I hope one time lang to kasi nakaka-hassle nga naman kasi free TV ang ina-expect natin, di ba? Pero, I hope one time lang tong registration na to kasi hindi naman lahat ng Pinoy ay laging mayroong internet. So, try ko muna to saglit. Register lang ha.
Ngayon, kailangan daw isaksak na daw yung dongle bago gumana. So, saksak ko muna. Siyempre, adapter. Isasaksak natin. Ayaw tumuloy Itakda ang OTG. Okay, buksan ang GMA now. Okay natin yan. Okay. So, may mga smartphone na automatic nakauna yung OTG, but kagaya sa mga Infinix, kailangan mano-mano mo i-on yung OTG. Baka ganun yung smartphone nyo. Mabuti na yung alam nyo, di ba? So, may kulang pala. Kailangan ikabit ko tong may tali na to base dun sa picture. So yung tali pala isasaksak natin. I hope tama yung pagkakabit. Wala kasing manual rito kung paano siya ikabit. Yun. So kailangan mag-click. Ididiin nyo ng madiin hanggang mag-click. Huwag kayo titigil hanggang di nag-click. So continue. Baka ilang palang problema. Ayaw mag-OTP Ang tagal ng OTP. Yun, dumating din yung OTP. Ang tagal inabot din ng 10 minutes. Baka maranasan nyo yun. At least aware kayo na posibleng matagal yung OTP. Kulitin nyo lang, ulit-ulitin nyo lang. Nilipat ko na siya sa LG V50s para dito na ako. So, ito yung kanina. Tinanggal ko, sabi ko baka problema lang ito. Pero matagal pala talaga siya. Even with G50s, inabot pa siya ng 3 minutes. Anyway, start na tayo. Continue na natin. Gamitin ng loop antenna for convenience. For best signal reception, gamitin naman ng telescopic antenna ng naka-extend. Okay. So kung mahina ang signal, this is antenna. Antenna rin po itong loop antenna. Pag malakas ang signal, okay to. Sapat na to. Pero pag mahina po ang signal, gamit ito. Mas malakas daw po itong telescopic antenna. So depende sa reception sa inyo. So tetest muna natin using the loop antenna. Then pag talagang mahina ang signal, lipat tayo sa telescopic antenna. Itap ang screen para makita ang listahan ng channels sa iba pang features. Okay, so hindi lang GMA possible na hindi lang GMA na channel lang nandito. Kasi sabi dito listahan ng channels marami. I-swipe pakaliwa o pakanan para palitan ng channel. Okay. I-slide ang daliri pataas pa baba para ma-adjust ang volume. Good. Madali lang. I-slide ang dalawang daliri pataas o pababa para ma-adjust ang brightness. Dalawang daliri naman para sa brightness. May iba pang app feature sa portrait mode. Alright. So, scanning channels. Uy, nakaka-excite. At try muna natin. Then ito try natin sa ibang smartphones din. Pansin ko lang, no, habang nag-i-scan, merong recorder. So, pwede natin i-record yung napapanood natin. Bait naman ni GMA. Pwede. So, mga possible na mapanood natin. Of course, GMA shows malamang ito. Hindi ako nanonood ng GMA, pero I believe, nabalitaan ko naman ang Showtime daw ay nalipat na sa GMA. O, hindi po ito sponsor na binili ko to. Speaking of binili, ito po ang price niya. Papakita ko sa inyo habang naghihintay tayo, ha? Yun, ito po yung price niya. Will attempt parcel delivery. GMA now, 799 plus shipping fee, 837 pesos total na binayaran natin. So, yes, free TV po ito. Take note, free TV po ito, pero may bayad po yung antenna. Nagkakaunawan tayo. So, one time mo lang naman bibilhin, one time ka magbabayad, yung antenna lang. Once na nabili mo na yung antenna, meron ka ng unlimited free TV. Kaya free TV ang sabi ko kasi yung TV, yung signal ng mga TV channel is free. Ang babayaran mo lang one time yung antenna, yung device. Hindi po libre yung device. May ilan sa inyo dyan na medyo namimiloso po pa. But anyway, so antenna ba, di ba? So mahina bang antenna? Papalitan ba natin? Anong meron dito sa hamburger menu? Settings. Uy, merong picture in picture. Nice. Settings. Brightness, okay, naka 0. Auto channel scan, manual. Hide scramble channels, hide top fans during channels. No signal daw. So, mahina ang signal. Mahina nga. So, palitan na natin. Mahina So, at least may option sila. Pero hopefully, mag-work yung pangalawa. Hinahinay lang po. Madali po masisira ito kapag pinopersa nyo ng hugot. Hanggat maaari, diretsong hugot, diretsong salpak. Huwag na yung paliko na salpak. Yun, lumagatik agad. Mas madaling ipasok itong telescopic na ito. Iwasan nyo pong galaw-galawin ang antenna habang nakasaksak siya. So, bigyan nyo ng support ng konti kung gagalawin nyo kasi luluwag naman ang inyong USB slot. Yung USB slot ng smartphone nyo ang luluwag kapag ginagalaw-galaw nyo to. So, ingat-ingat din. Araw-araw nyo gagamitin, baka lumuwag yung slot. So, please use the antenna with refrain para hindi agad masira naman yung sa smartphone side nyo naman. Or ito mismo, masira din sa loob. So, sayang naman yung inyong 800 pesos mahigit na binayaran. Wala pa rin tayo nakukuha ang signal. Sa labas kailangan ba talaga lumabas pa ako rito?
God, sayang naman. Kala ko pa naman dito sa loob ng bahay makakanood na ako. Showtime. Episode 1. Ano, internet ba to? Internet yata ito eh. Oh, off ko yung internet para sure tayo na, na hindi siya makagamit ng internet, no? Pa-check ang internet connection. So, itong mga papanoorin sa baba is internet-based. O yun, pag kinlik natin, lalabas yung totoong mga channel na pwedeng masagap nito. So, ayan. So, tingnan natin. GMA GTV, Heart of Asia. No signal dito sa loob ng bahay. Kailangan ko talaga yata lumabas. So, labas muna tayo saglit. Wait lang. So, nakikita nyo na at least yung hassle. Hindi rin ganun pala kadali. Yeah. Pinapakita ko sa inyo yan kasi honest review tayo rito. So, ito, lumabas na tayo. Try natin ulit mag-scan. Rescan channels. Oo. 0 channels found. Wala. Walang nasagap na signal. Ano man to ako? Ulitin nga natin. Walang nasagap eh. Saklap. Ayun, may nakitang 3 channel. May nakita. Oh, okay, finally. Malapit na ako mawalan ng pag-asa dun. Again, naka-off ang internet natin. So, pwede ba natin itong landscape mode? Landscape. Walang GMA, puro mga na channelan to. Iko natin yung antena. So, pangit ang signal dito. Gumagana siya pero mukhang pangit ang signal dito sa area namin. Pero nasa city ako eh. Bakit kaya? Nasa city naman. Try ko dun sa medyo open area. Ito, tinry natin na tanggalin natin ang volume. Hanap muna tayo. 3 channel lang talaga. Okay, medyo ayos na yung signal kahit paano. Except this one. Huwag yan. Ito na lang. Mas okay dito. Ano to? GMA. This is Showtime. Pero lagyan natin ng audio. Gorgeous Grace, your flower, fruit in bloom, Julie's Bake Shop, World Remit, H&M Family, Hyundai, Legacy, Sisters, Family, Bell Medical Group, Tita Pinky, Fernandez Bake Shop, Unisilver, Brightness, Family, dalawang daliri. Salamat sa papa ko nag-message kay Paolo, thank you so much. Pag volume, 1 daliri. Brightness, 2 daliri. Baka showtime lang ang detect natin dito ang channel. Pero mas okay. Kasi kailangan lumabas pa ng bahay. Para lang makakuha ng signal. So yun, medyo ewan ko, siguro area based din. Problem din siguro sa area ko kaya mahina talaga ang signal. Baka sa area nyo okay. Pero as it turns out, gumagana po talaga siya. Not bad. Kailangan lang talaga sa area ko at least. Dahil may signal dito ng GMA. May GMA pa yung mismong nawala. GMA now, Showtime, yung A to Z eh. Again, wala po internet yan na naka-off. In-off natin yung internet. As you can see, on, off. So naka-off po siya. Wala din mobile data. On, off. Walang SIM card to eh. Walang nakalagay na SIM card. So as you can see, smooth siya. Hanapan nyo talaga ng signal. Maybe try ko naman sa ibang cellphone kung gumagana. This one is the LG V50S. Try ko sa Infinix kung mapapagana ko sa Infinix. Isa sa mga hassle na napansin ko rin, every time na lumilipat ka ng smartphone, i-register mo ulit yung smartphone na yon. Same number, same lahat, same account. So, yun, hassle lang. Yung gusto ko sana is yung nakaregister ka na sa lumang number, login na lang. Pero hindi eh. Register, balik ulit sa new registration pag lumilipat ka ng smartphone. So, medyo hassle. Hopefully, ma-fix to ni GMA na once na registered na sana, wag na yung paulit-ulit pa ng register kapag lilipat ka lang ng smartphone. Anyway, i-register ko ulit itong isang to. So, scan ulit tayo ng channel. Siyempre, bagong smartphone. This one is the Infinix Note 8. So, luma po ito. This is Android 10 kung di ako nagkakamali. This is Android 10. Test ko lang kung gagana rin siya sa mga luma. Actually, yung LG V50S ay Android 11 lang. Hindi ako nagkakamali. Android 11 yun. This one is Android 10. Then mamaya try din natin sa Android 14 at Android 13. Para sure lang na makita nyo lang na gumagana rin siya even with other Android. Para sure tayo, okay? Baka mamaya Android 14 ka, tapos bumili ka nito, tapos hindi pala gumagana. So useless, tatapon pera, diba? So tetest na lang din natin for sure. Pero yun nga. Like I said, yung signal, lakas ng signal ng mga TV reception is nakadepende pa rin sa area pala. Dito, Showtime lang yung sa A to Z, Showtime lang yung napapanood natin. Pero I guess that's better than nothing. Anyway, tapusin na natin itong scanning and then tetest ko lang kung gagana nga si Infinix. 0 channels found. Hello?
As in, 0. Rescan. Wawa naman. Rescan ulit natin. 0 channel ah. Wawa naman si Infinix. So yun, kailangan talaga lumabas ng bahay. Kailangan talaga lumabas ng bahay para makasagap tayo ng signal. Flight. Mukhang pahirapan itong isang to. Oh, mas marami to pero ibang channel naman ang nasagap niya. 4 channels naman to pero wala yung A to Z. So depende sa smartphone din siguro yata. Pero mukhang hirap din sa signal eh. May nasagap pero walang rescan ulit natin. One last chance. So medyo hirap. Mas weak na smartphone mo, mas hirap din sumagap ng channel ah. Last chance, baka chamba lang yun. So yun, nakasagap nga siya ng Infinix Note 8, Helio G88, Android 10. Nakasagap siya isang channel na lang, mas malala dito sa second scan. So mahina ang chipset, mahina din sumagap ng signal. Parang ganun ang ending. Kasi kanina LG V50s, Qualcomm Snapdragon 855 po yun. So meron siyang tatlong nakuha signal, pero at least gumagana yung dalawa doon. This one, kanina 4 na signal, walang gumagana. Ngayon isang signal, walang gumagana. So mas malala dito sa Helio G88, Infinix Note 8. Okay, so lipat naman tayo sa ibang smartphone. Wala, mahina to. Isang to. Mahina ang chipset. Mukhang mahina din ang sagap. Lipat tayo sa mas maganda-gandang chipset. So, this one is iQOO Neo 8. Hindi ko tanda yung chipset pero alam ko malakas to kahit paano. So, off natin yung internet. Siyempre gusto natin itry to na walang internet para walang bias. Kasi internet, of course, matik. Makakanood naman tayo ng mga online. Pero off natin yung internet. So, enough ko na po yung Wi-Fi and mobile data. Kailangan makasagap siya ng kusa ng walang internet. Kasi ang ano natin dito, habol natin is makita kung gumagana siya ng walang internet. Tapos ano yung yung landscape mode na wala. Yan. Para makita natin ang buo. Hindi natin kailangan yung internet na features ni GMA Now. Ang kailangan natin yung offline na features niya. So yun, scanning ulit tayo. Sa labas na ako this time para hindi na hassle. Pag sa loob talaga walang masagap eh. So again, signal based, depende sa area. 4 channels po. Okay, so nakakasagap agad siya ng maatimong channel. In fairness, top fans, di natin kailangan yan. Mukhang hirap din to A to C. Okay, so nakakasagap siya. Good volume. Ikaw, Pauline, based ka naman sa Pilipinas. Tama ba o baliktad? W po ako sa Dubai nun. For almost 2 years po. Sa kanya ka kumuha? Hindi ka ba sa kanya kumuha? So yung base ka sa Dubai, dun ka into real estate. Iba po yung trabaho ko po nung nakilala ko po silang first At dito ka na nag-real estate. Okay, mukhang tamang observation ko. Mas malakas na chipset, mas malakas din sumasagap. At least mas malakas sumagap ng mga channels. Yeah, Helio G80. Actually, gusto ko i-try ito sa Infinix Note 10 Pro na nandito pa sa bahay ko ngayon. Ginagamit for gaming ng mga bata. Baka mag-work yan. Pero after pa nito, try muna natin. So, hindi gumagana A2C1 seg, All TV HD. Unayan niya, walang imposible sa kanya. Gumana yung All TV HD. Apat na channel to. So, Light TV kaya gumagana rin. In fairness, pag kailangan mo ng channel, tap ka lang na isang beses sa screen. Yan. So, pwede ka na lumipat. So, maglagay ka na ng favorite mo. Goods na yan. Wala. One agayaw. Try natin yung Light TV. My passion is God. Gumagana yung Light TV. My passion is God. Okay. Itong verse na binabasa po So, natin, tatlong channel is gumaga. an expression Tatlo nga of ba? deep longing Dalawang channel lang and a pala gumagana. passionate pursuit of Dalawang channel lang gumagana. Yung A2Z lang at saka Light TV. Oh, medyo garalgal. So, ayun. Signal based. Clients natin na to earn din at the same time. And may mutual friend po kami sa Dubai na nakapag-link. Try ko naman sa... So nag-meet lang talaga professionally. Pero This hindi one is professionally. Android Hindi mo siya nagustuhan 13. agad. Hindi ka na-attract sa kanya. Yung attraction na, ay parang gusto ko to. This one is Android 13. So, lipat naman tayo sa Android 14. Umay talaga. Every time talaga na lilipat ng device, kailangan ulit mag-register. Same account pa rin. Dapat login na lang eh. Naka-register na eh. Pero no choice. Anyway, setup ko lang saglit ha. Yun, nakapasok na. So again, off muna natin yung internet para walang bias. Talaga siyang offline gumagana. X na natin to and then scan it. Lipat ko lang sa landscape mode. Landscape mode. Okay, so yan. Para kitang-kita natin ang mga pangyayari. Ayun o, 8 channels found. Oh, mas okay dito. This one is the Red Magic 9 with Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Kita nagsama na kayo sa Pilipinas, nagsama kayo sa trabaho. Check natin lahat ng channel. 8 daw eh. So hopefully marami-raming gumana.
Ayaw. Light TV. Gumagana yung Light TV. Reserve channel. Wala. Reserve channel ulit. Another reserve channel. Wala din. DepEd. Solar Learning. Wala din na ganun yung DepEd. Solar Flix. Mukhang wala din Solar Flix. To siguro puro movies dito. Oh, ganda sayang no. Mahina lang signal dito. Isa lang dalawa lang ang gumana na channel. Pero fairness, mas kita nyo nung lumipat tayo sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Android 14, mas marami siyang nasagap. Sabihin mas malakas yung sagap. So nga lang, wala rin. Hindi rin naman gumagana. So, useless. Isa lang ang gumana. Tingin ko, mas maraming gagana rito kapag nasa National Highway na ako. Uy, gumana. Ang 8 Bulaga. Kaso mahina ang signal ng 8 Bulaga sa 1 seg 1. So ayun, pinakamaayos lang ang signal is dalawa. Sorry. Yung A2Z which is Showtime. Curious ako dito sa sa screen record. Pwede ba to? Record. Oo nga, no, may recording nga. Pwede nga siya record. Yun, nagre-record nga siya. Yun, naging square. Lock. Okay, may mga lock din naman. Lock. Subtitle. Tapos mukhang wala naman subtitle tayo dyan. Ano to? May emojis din naman So yun, ito full screen. Full screen, okay. Kung gusto mo na gamitin yung pinaka full screen 16:9, pwede mong baguhin yung aspect ratio 16:10. Full screen na lang. Mas malakas na chipset. Again, nakita natin, napansin natin, mas marami siyang nasasagap ng signal. Pero again, nakadepende pa rin sa lakas ng signal at available na signal sa area nyo. Pero it works, good. So, tinry ko lang saglit dito sa ITEL RS4. Yeah, this is the ITEL RS4. In fairness, dito sa loob ng bahay, bandang likod naman ako ng bahay. So, gumana siya actually kasi medyo hirap na rin talaga sa signal, no? Again, nasa loob ako ng bahay kaya ganito. Kaya medyo hina ang signal. Pero gumagana. So, good siya sa ITEL RS4. Nakasagap siya ng 6 na signal. Pero, yun nga, medyo hindi rin naman stable. Ito po yung audio niya. Hopefully marinig nyo kahit paano. This is ITEL RS4. May signal dito sa loob ng bahay talaga. Tinesting ko lang kasi baka may magtanong sa inyo, gumagana ba sa ITEL RS4? Yes, gumagana po sa ITEL RS4. So kasi mas malakas na signal niya pag nasa labas. Kasi from here nakakuha tayo ng 16 channels using GMA now, ha? 16 channels. So, isa-isayin natin. Ito yung A to Z. Hirap sa A to Z 1 seg, Light TV. Sa buhay tatamaan ng anointing ng Malinaw, in fairness. So, i-ano natin yung volume. Pag magkano kayo ng volume, 1 finger lang. Reserve channel, wala rin tong isang reserve channel. DepEd. Ahead of time para meron pa rin kayo natututunan kahit na may ginagawa ako. So please keep praying din for me as I keep traveling to teach. Nakakapagod din, imagine teaching from 8 to 5. Solar Flex. Kailangan natin umalis dito, okay? Ito yung mga puro movies. Okay. Iwan mo na ako. Sige na. Shop TV. Saan, diba? I wake up and then ayoko yung Okay, style Shop ng hair TV ko. I nga just siya. put it over my head like Blast Sports. Mahina signal. So, Knowledge Channel. Pilipinas HD. Ito, TV5. Kahit sana TV5. Yun, malinaw ang TV5. Ang galing ng mamahalin, sir! Uy, pansit! May hipon ba? Mahalang Malinaw ang TV5. Okay lang, ma. Happy TV. May more shrimp cubes. Malinaw din. Movies naman dito. And One Sports. Nanalo ang lahat. Susunod saya. Malinaw at malakas na signal. So, it turns out, talagang kailangan na lumabas para makakuha tayo ng mas dissenting signal. And kung gusto nyo, pwede nga pala mag full screen, just in case baka hindi ko pa na-show sa inyo or hindi nyo pa na-pick up. Pwede po siyang mag full screen as long as set nyo lang yung what do you call this, set nyo lang yung orientation na pwede siya, yeah, para mag full screen. See, full screen. Medyo mina yung signal, pero yan, okay na. So pwede.
So again, makakapanood po kayo gamit lang po itong si GMA Now na dongle. Official po ito from GMA Now mismo. Iwan ko yung link mismo ng GMA Now na Lazada para hindi kayo mapeke. Mas mura pala doon sa GMA Now na Lazada store. Sa GMA Now Lazada store is nasa 599 lang. So napamahal pala ako doon sa binili ko kasi 799 yung bili ko ng akin. So parang pamahal ako ng 200 pesos. Mas mura pala sa mismong GMA Now Lazada store. Okay, this is legit. Again, this is free TV pero hindi po free yung antena. Bibili nyo yung antena talaga. 599 sa Lazada store ng GMA Now. Pero address free TV na, antena. Ngayon kung may internet kayo, pwede rin kayo manood. Ito naman nasa baba, ito ay for internet naman. So pakicheck, tapasin nyo, hahanapan nyo ako ng internet kung dito kayo manonood naman. Pero kung gusto nyo direct TV, analog TV, ito dito tayo. Yan, kailangan nyo lang dito is yung antena ang bibili nyo. Okay? So yun, free TV pero hindi free yung antena. Yung papanoorin lang. So yun, balik tayo, uwi na tayo sa bahay. Pwede na yan. At least na-test natin na mas pagka on the go pala, pinaka best scenario pala ito gagamitin kapag nabiyahe ka, nagta-traffic ka lagi, nasa biyahe ka, nasa-stuck ka sa traffic, magagamit mo talaga siya. Pero yung test ko sa loob ng bahay, ang hina ng signal, so walay sa signal, walay sa loob ng bahay. Kailangan lumabas ka talaga para makasagap ka na mas maayos na signal. So yun lang. So ayun, na-try na natin siya. Nag-work naman. So yeah, kaso depende pa rin pala sa signal na available sa area nyo. So given na yun, gusto ko lang emphasize yung kaya inulit-ulit ko kasi baka bili kayo ng bili, hindi naman pala malakas sa signal sa area nyo. So tapon yung pera nyo rito. So make sure na malakas ang signal sa area nyo muna. Yun nga lang, paano natin matitest. Hindi ko rin po masasagot kung tatanungin nyo ako na sa area po namin, sa Batangas kaya malakas. Huwag nyo po talo sa akin ng gano'n. Ako nga hinanap ko pa dito sa area ko gusto niyo pupunta rin ako sa inyo. So yun, I don't know kung paano nyo re-resolvehin yun, paano nyo malalaman na malakas ang signal sa area nyo. Pero I believe naman kapag nasa labas, basta nasa labas kayo, at tingin ko ang pinaka magiging basihan nyo dyan kapag nag-ano is kung mayroon pang mga kapitbahay kayo na may TV. Ngayon kung malakas ang signal nila, somehow na mga TV, nakakapanood sila ng Showtime at GMA at saka Itbulaga sa TV nila ng malinaw, possible din naman siguro kasi pareho lang naman na sinasagap na yung antena na nasa bubong ng bahay at yung antena dito, same lang po naman sila. The problem is, mas mababa lang ito kasi nasa loob ka ng bahay. Yung mga antena na ginagamit sa labas sa bubong is nasa taas. So mas maganda nga naman ang sagap nila. This one, kita nyo, nasa loob ako ng bahay, hindi tuloy-tuloy yung play, kita nyo, kasi nasa loob ako ng bahay. So yeah, I believe okay to kung may terrace kayo, doon kayo tumambay, or habang nasa biyahe, nasa national highway naman kayo, possible na magandang signal doon. Yun, depende again sa area nyo. Actually nakikita ko ang pinaka usefulness nito kapag nata-traffic, ayaw mong gumamit ng internet or wala ka talagang internet. Like I said, kita nyo naman, pinatay natin yung wifi, naka-off ang wifi, wala din mobile data, pero nakakapanood tayo. So hindi kailangan dito ng internet. Yung app mismo merong feature, internet ka manonood. In case na wala talagang signal, pwede kang manood ng mga TV. Again, this is GMA Now, hindi po tayo bayad dito, this sponsor. Kita nyo naman, pinakita ko sa inyo yung mga hindi niya kayang gawin. Kaya bang gawin nyo mga favorite nyong tech reviewer na sinasabi lang is puro goods? Dito wala tayong pake. Kasi ang priority ko kayo na mga nanonood, kayo na mga naglagay dito sa akin sa platform na to. Okay? Hindi po yung mga may-ari ng company gaya ni GMA Now. Hindi po sila naglagay sa akin dito. So hindi ko sila pupurihin dito. So yeah, honest review tayo rito as usual. Hindi natin dito priority yung mga company at empleyado ng company. Ang mga viewers po ang pinagsisilbihan natin dito. So yun, GMA Now, kung interesado po kayo, iwan ko yung link nito sa video description. One-time payment lang naman na babayaran nyo rito. Yung antena lang, siyempre, hindi naman libre ang paggawa niyan. Yan lang ang babayaran nyo. Then kapag nasa inyo na yan, kahit ilang phone, actually hanggang 5 phone nakita ko na sa settings kanina bago ka mag-register, merong hanggang 5 phone lang ang pwede i-gamitin. Or 5 account. Pero, pwede naman kasing gumamit pala ng isang account sa maraming phone. Like, ginawa ko, isang account lang, same account lang, pero ang daming phone na tinry natin. 'Di ba? So, pwede po yon. Pero kung hiwa-hiwalay na account, hanggang 5 account lang po ang pwede. Alright?
Gusto ko lang din i-point out yung part na yun. Again, yung link sa video description lalagay ko or ipipin ko sa comment section para diretso na agad. Hindi na kayo kung saan bumili at mai-scam. Doon tayo sa legit na lang na nabilhan ko nito. Legit naman kasi yung binenta niya sa akin. So, goods. Also, disclaimer lang din. Yung link na yon kapag ginamit nyo is may commission ako doon. Mga around 3 piso, 6 na piso. So, sana pagbigyan nyo na lang yon kasi sinishare ko yung link nila. Pero, wala po yung dagdag sa babayaran nyo. Kung ano yung nakalagay na presyo, yun talaga yung presyo. Okay, wala pong dadagdag sa bayad yun. Yun ay commission ko lang talaga na 3 piso hanggang 6 na piso lang. Sana gamitin nyo yung link ko para, yun, tulong nyo na sa akin para makahanap ako ng mga ganito na pang-test na mga gadgets na pwede nyong bilhin at magamit nyo. Kaya nito, free TV. Hindi free yung antenna, pero free yung TV. Hanggang na lang, this is Cotton. I'll talk to you again soon.